kalbo si Marcos Jr. diyan sa picture. Ewan ko, maybe someone created an AI image of Marcos Jr. na kinalbo siya para hindi na siya makapagpa-hair follicle test. Maligtas na nga, no? Ayaw talaga niya magpa-drug test eh. Ngayon, huwag kang magkakamali magpa-drug test na ihi-ihi lang ha. Again po, kung lalaklakan mo siguro yan ng buko for a week, no? Inom ka ng buko juice or maybe sterilized milk. Baka linis na yung system mo, no? At titigil ka muna sa pagpupulveron for a week, right? Baka wala ng traces kasi ihi yun. Madali namang di ba, ilaba at saka ano yun, fluid. Unlike kapag hair follicle, which is a, di ba, hindi siya liquid, okay? Naka-deposit yung traces maybe doon ng prohibited substances katulad ng kokaina, kumbaga ay solid nga, 'di ba? Solid. Hindi agad natatanggal. Kumbaga part na ng mga nagdikit-dikit siguro molecules ng, 'di ba, ng keratin ng buhok and what not, nandoon na rin naka-embed yung mga molecules naman ng kokaina. Yung tipo kahit 6 months to a year ka nang tumigil, may mga traces. Again po, ang hinahaba kasi ng buhok for like 6 months ganito parang 2 inches lang, mga kababayan. So kung ang buhok ng lalaki ganito kahaba at mas mahaba pang konti, hagi pa rin yung lagpas kalahating buwan nun na kung ano man tinira mo noon, di ba? So actually this was just a joke baby, no, someone posted and then shared by Miss Maharlika. Yan nga, just in, wala nang hair follicle test na mangyayari, kaya tigilan nyo na ang pagpupumilit. Ay, ganun ba? Hindi na rin makakapag-hair follicle kasi wala na nga yatang kilay. Wala na ring buhok. Ay, saan pakakuha ng buhok, mga ting? Sa ilong para masakit-sakit. Pwede ba yon? Right? Nose hair na, mga ting. Kung wala na siyang bungot, imposibleng walang bungot ito. O kaya naman sa hair pubic test. Pwede ba yon? Sa pubes daw Sa bulbul daw ng mais kunin ang buhok, mga ating. Hindi ba napopoknat din doon kung ano ba ang kalbo na lahat? Actually, ayun pubic hair test daw. Sino ba to? Bulbul follicle test baka pwede. Lahat ng may buhok, imposibleng wala kang kahit isang pirasong buhok sa iyong katawan. Porque nagpakalbo, lusot na ba? Parang AI image lang naman to, ginawa lang nilang biro, no? Kasi ayaw talaga niya magpa-test. Kaya nga sabi ko, what if yung barbero ni Ngiwi ay kaalyado pala ng mga Duterte, no? Or mahal pala ang Pilipinas, di ba? Tapos ginupitan, baka may sila, no? May antag dyan. May NDA or something, non-disclosure agreement, right? Baka, no? Siguro may babala na, no? Pagkagupit ng buhok ko, sunugin mo na, ha? Itapon mo na. Or sunugin si Laban. Walisin mo agad ang parlor. Walang isang pirasong buhok o maybe nakasahod na yung trapal. Habang ginugupitan si Gio, may nakasahod na trapal sa parlor. Sa barber's chair, no? May nakasahod na trapal, tapos kuha lahat ang buhok. Hindi pwedeng maiwan to lahat. Bit-bit. Baka sila rin na magdadala pa alis, right? Bit-bit namin to lahat. Keme, no? Para wala talagang, kasi baka mamaya, ibigay ng barbero sa 'di ba, mag-hair follicle test, 'di ba? Kung sino man yung medical expert diyan or magpo-forensic or something, I don't know. Right? Baka ipuslit, no? Or maybe winarningan nila, wag ka magkakamali na ang ginupit mong buhok ay ibibigay mo kung kanino for hair follicle. Gurgur ka, pati pamilya mo. What do you think, mga ate at kuya? Kung sari-sari na po yung mga pinagagagawa, alam mo, Marcos Jr., may kasabihan yan, di ba? When the clown becomes a king, when the clown sits in the throne, he doesn't become a king. The kingdom becomes a circus. Something like that. Di ba may ganyan kasabihan? Kapag ang clown ay iniluklok sa trono, hindi siya magiging hari. Parang ganoon, di ba? Ang kaharian ay magiging circus. Kasi nga ibig sabihin, you're a joke. Hindi ka na ginagalang. Hindi, okay lang na hindi ka galang Kinamumuhian ka na, Ngiwi. Manggay, salva mo kapatid mo. Sabi ko nga sa inyo kung ako na mabait, daw sa kugon, kugid bala sila, daw sa loo, kung pwede lang, no? Kung ako'y bilyonarya lang, mga kuya, pasa ka nga ng isa, kahit isang segundo lang.
1 billion ang bayad, pasakal lang, baka kagatin nila, no? Mayaman ako eh. Pasampal ng isa, 1 billion, isang sampal. Baka magpasampal ng 10 yan, para 10 billion. Eh, mga dalok-dalok sa kwarta, di ba? Ng mga nawong kwarta. Mga tipong ginagawa ng joke si Ngiwi, hindi ka ginagalang, hindi ka na sineseryoso ng Pilipinas. Yun, hindi ko pa na ipa-vlog mga ate at kuya. 'Di ba? Nagtatalo-talo sila. Yung 50 million di umano sa opisina ng PCO na nakalagay sa vault, allotted raw yun sa mga vloggers ha. Pambayad sa mga ensaymada vloggers or sa mga vloggers na nagpapakatanga at sumusuporta kay Ngiwi. Oh, pero mo naglalaan sila ng 50 million para ipalamon lang sa mga vloggers na bayaran? Ano nangyari sa 50 million? Di umano, nanakaw. Talo-talo sila. Nabalita yan, di ba? Itong mga nakaraan lang. Oh. Ang mga naniniwala kay Ngiwi, bayaran. Mga trolls. Mga mukhang pera. Pero kung magaling mag-isip at magaling mag-obserba ang Pilipino, kitang-kita ang kainutilan ng isang ito. Ang gusto nilang mangyari, lahat ng kritiko patahimikin para hindi mabulgar ang kapalpakan, para walang nagsasalita at kumukontra, para magmukhang malinis. Kaso mo, ramdam ng mga Pilipino na pahirap ang buhay sa Pilipinas, na walang patutunguhan ang bansa natin, na lumalala ang krimen, bumabaha ang droga, nagkakandamate ang mga Pilipino, konting ulan, bumabaha. So kahit walang actually pumuna sa iyong iwi, hindi ka naman sinisiraan eh. Pinupuna ka. Okay? Kailangan may oposisyon para umayos ka pero mukhang wala kayong balak umayos. Balak nyo pang pagtakpan yung napakalalang eskandalo ng ninanakaw lang pala ang pera for projects. Oh, may isa pang video dito mga ate at kuya, ginawa ng, I don't know, ang galing naman ng gumawa ng AI video na ito kasi itong video ni Mar Rojas, magkaibigan to sila, di ba? Ang alam ko si Mar Rojas tsaka si Liza Araneta magkamag-anak eh. Ito ay trending na video ni Mar Rojas noong nagpupumilit na mag-traffic. Basang-basa na nga ng ulan, nagta-traffic pa. Ay napalitan po ng mukha ni Marcos Jr. ang mukha ni Mar Rojas. Ang galing ng editor. This was Mar Rojas, diba? Nung naghahangad siyang maging presidente. I think before 2016 ito, nagtata-traffic, diba? Kaya sumikat, ginagaya to ni Gadon noon ah. Diba si Gadon, nag-traffic din, tama na nga. Teka lang. Napaltan ng mukha ng Ngiwi. Ginagawa kang joke, Ngiwi. What's happening with you? Ano nangyayari? Ang galing ng nag-edit. Sino ba nag-edit? Sino nag-share nito? I think si Kiko Barsaga yung nag-share nito eh. Was it Kiko? I think it was Kiko who shared this. Kiko, right? Kiko Barsaga. I think shared by Kiko ito. Bakit nila, Pokemon. Bakit kaya inedit ang video ni Marimar Rojas na nagpupumilit magmagaling, okay? Parang gusto kasing si Mar Rojas kasi mga kababayan, para siyang elitista, 'di ba? Mayaman ang kanyan sa kita mo mismong syudad sa Capiz, pinangalan sa pamilya nila. Right? Rojas City, yung mismong capital ng Capiz, nakapangalan sa kanila kasi ang tatay lolo niya ay naging presidente ng Pilipinas. Okay? Si Mar Rojas yata, the fourth na yan eh. Si Mar Rojas. Or the third. Something, no? And gusto rin maging presidente, kaya naging Mr. Palengke. Sari-sari kaya ang ginagawa noon ni Mar Rojas. Nung gustong-gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. Nagiba lang siya ni Tatay Digong. Pero ang daming gimmick nito eh. 'Di ba? Baka nga yung pagpapakasal niya kay Corina Sanchez ay part of the grand design for him to become the president. Anong sabi ni PRRD nung I think nung kampanyahan for 2016 elections nung nanalo si Tatay Digong? Parang may mga 5 generals daw na kasama itong narco generals daw ang mga kasama ni Naalala nyo?
Yung mga kaibigan or mga kasama raw ni Mar Rojas ay 5 narco generals. May mga pwesto, mga ate at kuya sa gobyerno, pero involved sa kalakaran ng droga. Hindi sa gobyerno, sa ano, sa PNP, right? Narco generals eh. Kung hindi man sa AFP, sa PNP. Pero narco. So involved sa kalakaran ng droga, pero mga men in uniform. Oh, tapos si Maroas nagbuhat ng sibuyas, humiga sa yelo, uminom sa pinggan, kumain sa baso, nag-traffic. Naging katawa-tawa noon si Marojas. Nakikita siguro ng mga kababayan natin na si Ngiwi ay parang si Marojas. Ay magkaibigan pa yung mga yan. 'Di ba? May mga pinagagagawa daw sila Marojas at saka si Ngiwi when they were in the US, I think in New York, na nung mga kalokohan nila nung kabataan na takot si Ngiwi, 'di ba nagbibiro siya sa isang speech nila in Capiz. Pumunta si Ngiwi sa Kabisayaan, sa baluarte ni Marojas, nandun si Marojas. Sabi, naku, wag mo nang i-share yung mga ginagawa nating kalokohan nung araw. Ano kaya mga kalokohan nila nung sa New York? Kasama rin yung babaeng ahas, malamang. So, parang nakikita ng mga tao na si Marcos Jr. ay walang pinagkaiba kay Marojas. Na parang nambubudol. Na walang kakayahan naman na mamuno, pero nagkukunwari. And, alam nyo na, shady. Oh. Nagkukunwari kang marunong ka Diyos ko po, Ginoo ko. Alam niyo ba yung mga traffic aid na ganyan, yung mga pampadagdag traffic yan? May mga lugar akong napuntahan na kahit hindi nagpa-function yung traffic light, maganda ang flow ng mga sasakyan. Traffic light, I think, is enough eh. Pero yung tipong may tao pa doon, minsan di ba nagte-trending pa, may trending pa niya na nagsasayaw yung traffic aid, no? Kending-kending, parte ba yun ng trabaho mo? Okay, fine, nakakaaliw na nag-e-enjoy siya sa gitna ng kalsadang despite the pollution, despite the heat, ang init ng uniform, tapos yung traffic enforcer nagkikending-kending, na aliw ang mga tao, di ba? Nagtitrending sa social media. But mga ate at kuya, pag nakakita kayo ng ganyan, may mga naggagaganyon pa, tigil muna kayo, ito muna ang kabila muna nga. Lalong bumabagal ang flow ng traffic. Right? Band-aid solution, parang ganyan. Parang si Ngiwi rin, band-aid solution din sa bansa natin. Tama ba? Is Ngiwi becoming a joke already sa bansa natin? Sino ang mas malala sa kanilang dalawa ni Mar Rojas? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.